Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Umpisa pa lang ng trial, pang day 7. Puntahan natin ang trial, impeachment trial. Puntahan natin si Padilla. Padilla, 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 Padilla. Ikaw na naman. O, puntahan natin kung ano yung sinasabi niya. Tulfo versus Padilla ito ha. Pakinggan natin kung ano sasabihin ni Senator Padilla. Your pleasure. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong Ginoong Pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. So si Ombudsman Boying nagsisinungaling nung sinabi niya na hindi ka kumbaga hindi ka file ng counter affidavit mo. So sinungaling si Boying. 'Di ba? Kasi yun yung sabi ni Boying, hindi ka daw inignore mo na daw sila, inignore mo daw siya eh. Inignore mo yung ombudsman. So tanungin natin si Boying. Oh. 'Di ba? Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, Wala ka namang kasalanan sa ICC. Wag mong ipasok yung sarili mo. Kasi yung may warrant sa ICC, si Bato. Hindi ikaw. Ba't mo dinidikit yung pangalan mo sa ICC? Hoy! Hindi ikaw yung kasali sa ICC. Wala kang kasalanan. Wala kang warrant doon. Si Bato yung hinahanap. Hindi ikaw. dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Kailan ka nag-file niyan? Sinungaling to si Boying pala. Oh, Boying, sagutin mo to. Ba't mo sinabing inignore ni Robin Hood, Senator Robin Hood Padilla? Or hindi mo lang nabasa? Pagalitan mo yung mga mo dyan, ombudsman, yung mga staff mo. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Robin, kasalanan na naman ng media. Kasalanan ni Boying. Siya yung nagsabi nun. Alam pa ng media?
Ba't mo isisisi ka agad sa media? Maninisi ka na naman. Si Ombudsman Boying yung nagsabi. Eh bakit ka hindi sumagot agad? Meron ka naman Facebook, palagi kayong nagla-live. Maninisi to ng maninisi. Ugali. Ay, nako. Senator Judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking Bakit mo pinag-uusapan yung issue, personal issue mo dyan? Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte yan. Nangaagaw ka ng oras. Sinasabi niyong gusto niyong madaliin pero ang dami niyong mga delaying tactics. Tapusin niyo na yung impeachment trial na yan, no? Para di na masayang yung pera ng taong bayan. Dapat nga mag-move na kayo, na magbutuhan na kayo dyan eh. Dapat yun yung gagawin mo. Hindi yung kung personal mong issue sasali mo pa dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ka ba naawa dun sa kaalyado mo? counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming Neto Robin, pwede ka namang press con. Punta ka dun sa sa mga media, magpa-press con ka. Sabihin mo nga sa mga media, nag-file ka ng counter affidavit mo at hindi totoo yung sinabi ni Boying. Ombudsman Boying. My goodness, tong tao na to. Pwede ka mag-live sa Facebook mo. Pwede ka magpa-media, magpa-press con. My God. pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat. Senators Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation.
Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ng kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quick as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks. Ayan. Nagalit si Tulfo. So, ayan mga kababayan, no. Kayo na mag-ano. Ano yung mako-comment niyo sa sinabi ni Tulfo. Pero may ano naman siya. Yung Mr. Bendalo. Parang may may tama. May tama ngayon si Mr. Bendalo. Parang nga hindi na ma-delay kasi ilang oras, dalawang linggo na sila, dalawang witness pa lang yung nare-represent nila, ang bagal-bagal. 'Di ba? Para nga matapos, mabilis yung impeachment trial na yan, no? At hindi na nila magastos pa. Laki ng mga ginagastos nila dyan sa impeachment trial na yan. Alis nila yung mga personal na mga issue nila. Diba, na-schooled ka tuloy, Robin Padilla. Meron naman kasing Senate media doon, magpa-press con siya, sabihin niya lang na hindi totoo yung sinabi ni Ombudsman Boying. Napakasinungaling mo pala, Ombudsman Boying. Nag-file pala ng counter affidavit si Senator Robin Hood Padilla, tapos sasabihin mo, inignore.
Tapos sisihin tuloy sa media. Ikaw naman nagsabi nun. My goodness. So ayan, comment nyo kung ano masasabi nyo dyan. God bless sa ating lahat. Napakagulo talaga ng politika sa Pilipinas. Oh my goodness. Di na nila nagagawa yung mga trabaho nila. Puro impeachment na lang. Ang dami-dami pang mga problema na dapat kaharapin. Pero yan ang tinututukan. Hay, nako. Kung pwede lang sana magbutuhan na yan sila. I-convict ba nila o i-acquit ba nila si Vice President Sara Duterte? Para makasave man lang ng pera. Ayan, God bless po. Ingat palagi. Bye-bye. Comment nyo kung ano masasabi nyo sa sinabi ni Robin Hood at saka ni Tulfo.